Isang nilalang na mabuhok, mainit, malaki, at maitim. Ito ang tumakot sa isa nating manonood na nakwento niya habang tayo ay nagla-livestream. Maganda kasi yung nangyari. One time, nagla-livestream ako, tapos biglang may nagkwento sa atin. So, itago na lang natin siya sa pangalang Gara, no? Itong si Gara, dun sa bahay na tinutuluyan niya, maraming nagsasabi ng mga kaibigan niya na meron daw malaki at maitim na nilalang dun sa tinutuluyan niyang bahay. Siyempre, isipin mo kapre kagad. So, hindi naman naniniwala si Gara. Pero isang gabi, dumating si Gara galing sa trabaho, siguro mga 12 midnight na daw yon or magwa 1 a.m. Dire-diretso na raw siya sa kwarto, hindi na raw niya inintindi kung kakain na ba siya o hindi. Hindi na rin daw niya nabuksan yung ilaw. Dumapa siya sa kama, pagdapa niya sa kama, nakapikit na siya and then sinubukan niya i-reach out yung unan niya. Nung inaabot niya yung unan niya, ang nahawakan daw niya ay mainit, mabuhok, at malagkit. So hindi ko alam kung bakit malagkit, no? Pero doon daw pumasok sa isip niya yung sinasabi ng mga kaibigan niya na meron daw malaki at maitim doon sa tinutuluyan niyang bahay. So kung pagsasama-samahin mo lahat ng detalye, merong mabuhok, mainit, malaki, at maitim. Tsipwera natin yung malagkit, mamaya natin pag-usapan ko ano yung malagkit. Pag pinagsama-sama mo yun, pumapasok talaga sa isip ko parang kapre. Yan, kita mo, na visualize mo yung pinapakita ko sa yung mga picture pag pinagsama-sama, di ba? Actually, meron naman daw siya talagang alagang aso, pero hindi niya pinapapasok sa loob ng kwarto yung aso. Siguro, pwede rin naman na aso niya yon, lalaki daw yung aso niya eh. Na aso yun na hawakan niya, di ba? Kasi mabuhok, malagkit. Kung aso yun, bakit malagkit? Di ba? Anong nahawakan niya? Tiyan? Kung tiyan ng aso, edi bakit malagkit? Kasi lalaki kaya malagkit, ganon. Kayo na lang yung humusga dyan, no? So, siguro, yung aso yon na alaga niya o paano kung yung sinasabi nilang maitim at malaki. Takot, no? Ako nagtataka kayo kung nasang lupalop ng mundo ko nandito ako sa paborito kong lugar, sa Los Baños. So, ayun yung Baker's Hall. Alam niyo na kung nasaan yan. So, susunod na kwento natin. Tingnan niyo yung video. Nag-upload daw ng video to ay si JM. Sa bahay nila, parang normal na lang na nangyayari yung may naaamoy silang sigarilyo, insenso, may mga ungol, nakakaiba, may tumatawag sa pangalan nila, kaya mga ganung bagay. So, sa video niyan, makikita mo, biglang itong si ate, biglang may humawi ng buhok niya, di ba? Parang may enerhiyang pumalo sa buhok niya. Pero kung titingnan mo naman, parang dun sa lugar, parang wala namang di ba? Parang wala namang hangin eh. Tsaka yung pagkakagalaw ng buhok, parang imposibleng hangin yon. Sabi ng mga viewers, yung mga commentor, bago daw mangyari yung paghawi ng buhok, di ba? May ingay. May ingay na nangyari, parang ungol, di ba? Tapos, sabi ng iba, merong isang babae na pumasok dun sa pinto bago mangyari yung ungol. Sabi nila, yun daw yung umungol. Sabi naman ng iba, yung pintong yun, banyo daw. Baka naman daw pumasok lang yung babae dun sa pinto, tapos nag-jebs. Tapos pagdating naman dito sa lalaki, ito si lalaki, di ba? Kitang-kita mong natigilan eh. Di nila alam kung natakot ba daw dun sa nangyari o baka nainggit kasi kalbo din eh. Huwag mo kong tingnan ha. Hindi ako nainggit. Tingin mo paranormal yon o... Dahil nabanggit ko yung Baker Hall kanina, ito yung history ng Baker Hall. Ayan yan. Kaya na lang magbasa niyan. So, ayan. Ayan yung tsura. Ano kayo meron? So, naglalakad-lakad muna ako kasi naghahanap ako ng babaeng mataba. Kasi ang susunod nating kwento ay tungkol sa matabang babaeng multo na masama daw ang ugali. Ayun, nakakita ako. Masama kaya ugali niya. So, meron daw isang lalaki na nanonood ng TV this oras ng gabi. Habang siya ay nanonood, bigla na lang daw may lumabas na isang matabang babae. Hindi ko alam kung multo to pero kayo na lang humusga. So nagkatitigan daw sila, sa takot ng lalaki, umalis na lang daw yung lalaki. Marami nagsasabi, itong matabang babae na to, masama daw ang ugali. Sabi nila, pag matabang babae daw, masama ang ugali. Akala ko, kalbo lang ang masama ang ugali, pati pala matabang babae. So tingin ko dito, baka naman
baka naman nanonood lang yung lalaki ng TV. So, this oras na ng gabi, baka naman yung matabang babae yan, hindi talaga masama ang ugali. Ibang matabang babae yung masama ang ugali. Baka naman yung nanay niya, o baka naman hindi talaga dormitoryo yung pinangyarihan ng kwento, baka naman bahay lang. So, nanay yung matabang babae yan. Tapos, this oras na ng gabi, kaya oras na para matulog. So, tiningnan na lang na masama ni nanay para matulog na, di ba? Baka ganun lang yan. Nandito na rin naman ako sa UP, maglilibot-libot na ako. Kasi hindi ko rin naman kabisado yung mga yung mga materyales ko sa kwento, kaya hindi ako sure. So, may mga nagpa-party-party na. Ewan ko kung rinig nyo dito sa mic, no? Pero, pakita natin yung mga building. Ewan, parang abandonado na yata ito, no? Yan, no? Kita nyo. Zoom in. Yan, baka may makita kayo. O ano dyan. Sa sarili ninyo na lang kung makikita nyo. Sa parte doon, medyo di ko alam kung may tugtog. Di ko alam kung anong meron doon eh. Yan. So, andito ako sa may abandonadong lugar na. So, kaya building to. Hindi ako sure ha kung anong building to. E dito sa part na to, mayroon kayong makikitang isang malaking tore dito. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa toreng to. Ayan, makikita mo, yun yung tao. Diba? Ito yung tao, liit to. Ayan o, liit ng tao. Tapos yung tore, ganyang kalaki. So, tingnan natin kung may nakasulat doon. Para malaman natin kung anong meron dito sa tao, tore. Laki. So, ito siya ng malapitan. Ano yun? Wi-Fi ba yun? Ito guys, no? Mula dito sa toreng to, yan, may makikita kayong malaking puno dito. Ayan yung tinatawag nilang legendary fertility tree. So under construction yata to, hindi tayo makakapunta dyan. So ayan yung legendary fertility tree. So hindi ko alam kung bakit naging fertility tree yon. Siguro baka yung mga gustong mga anak hahawak dyan para magkaanak, para maging fertile siguro. O siguro maraming gumagawa ng tiyanak dyan noong unang panahon. Oo. Baka maraming gumagawa ng baby. Kasi sa pagpunta mo sa unahan yan, alam ko may butas yan eh. Yun yung alam ko dyan eh. So, pero ang creepy, no? Yan, no? So, may nagpa-party banda ron. Hindi ko lang alam kung rinig sa mic natin kasi may voice cancellation naman. So, ito, hindi ko alam kung ano to. Gazebo. Ano ba tawag to? Terrace. Yan. So, hindi naman ganun ka-creepy yung lugar. Siguro pag walang tao, creepy talaga. So, sa time na to, medyo maaga pa. Kaya, medyo marami pang tao. Ayan. Nililibot ko kayo. So, tingin nyo may nakatira dyan. Oo. Kayo na lang humanap. Alam nyo, ito may isa pang puno dito. Pag gabi nakakatakot ang mga puno, no? Lalo na pag malalaki. Daming puno dito, no? Pero isa lang talaga, yung fertility tree lang, yung fertility tree na yan ang sikat dito. Yung ibang puno, tabi-tabi po, oo, pakuha na lang po ng video. Ayan. Grabe, ang creepy. At syempre, hindi na bago sa'yo yan, naabutin talaga ako ng gutom. Layo kaya na nilakad ko, so kakain tayo ng mga Thai food.
Yo! Mag-aalas 5 na. Kailangan ko mag-upload ng alas 10. So, kailangan ko ng bilisan. Wala pa daw akong outro eh. So, ano ang paborito nyo dun sa tatlong storya? Yung kapre, yung hinawi ang buhok, o yung matabang multo? Ako parang feeling ko nanggigigil ako dun sa matabang masama ugali eh. So anyway, yan. Comment nyo dyan kung ano yung paborito nyo. At kung meron kayong gustong storya na pag-usapan natin, i-comment nyo lang din dyan sa baba. So yung ibang video na nireakan natin, napanood ko kay Goosebump Top 5. So don't forget to subscribe Goosebump Top 5. Yan, doon ko napanood yung mga video yan. And then, ciao. Yo, si Bongo, the ghost story. Sumasakay na natakot.